Kamusta mga kaibigan? Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa video na ito. Smart saving strategy that actually works here in the Philippines, 2026 edition. Alam nyo ba, sa 2026, inflation natin around 2% lang daw ngayong January, mababa compared sa dati. Pero wag tayong maging kampante. Groceries, rent, Meralco bill, tumataas pa rin. Pero good news, may paraan para mag-ipon ng matino nang hindi nagugutom o nakakulong sa utang. Ngayong video na ito, ibibigay ko sa inyo yung 10 step smart saving strategy na tested na sa totoong buhay ng maraming Pinoy, OFWs, office workers, students, nanay sa bahay. Hindi ito yung tipong save 50% ng sweldo na imposible para sa karamihan. Realistic ito, motivating at life-changing. Kung ready ka ng baguhin ang future mo at ng pamilya mo, like and subscribe na. Tapos sabay nating simulan. Let's go! Step number 1. Start with your why. Make it personal and emotional. Una sa lahat, bakit ka ba talaga nag-iipon? Hindi enough na para sa future. Make it specific at heart-touching. Halimbawa, para makapag-aral ng college ang anak ko na walang utang o para makabili ng sariling bahay sa probinsya after 5 years o para sa mga OFWs para makauwi na finally at magsimula ng maliit na negosyo. Isulat mo yan sa phone notes mo. Ilagay sa lock screen mo. Kapag nakikita mo yan araw-araw, mas madaling iwasan ang impulse buys tulad ng daily milk tea o grab food. Motivation starts here. Number 2, track every peso. The 50-30-20 rule, Pinoy version. Alam nyo, yung 50%, 30%, 20%, 50% needs, 30% wants, 20% savings. Pero sa Pilipinas, adjust natin dahil sa family support at bigla ang gastusin. Realistic Pinoy, version, 55-60% needs. Ano yung mga yon? Pagkain, bills, pamasahe, baon sa anak. 20-25% family, remittance, help sa magulang. 10-15% wants, date night, luho. At 10-20% savings, debt pay. Paano i-track? Gumamit ng free apps, GCash, GSafe Tracker, Maya app, o simpleng Excel sa phone. Sa loob ng isang buwan, record lahat. Kahit yung 20 pesos na load, makikita mo kung saan napupunta. Yung pera, shock moment yan. Promise. Step number 3, automate your savings. Pay yourself first. Best hack, automate. Kapag sweldo dumating, agad ilipat sa savings bago gumastos. Sa 2026, best options, digital banks na may high interest. Ano ito mga to? Maya Savings, base niyan 3.5%. Pag nag-boost up to 15%, malaki yun Pag active ka sa transactions, bills, QR payments, GoTime or Tonic around 4%, Maribank, high yield din. Set auto-transfer 10-20% ng sweldo sa day 1. Treat savings like bill. Bayad muna sa future mo. After 3 months, automatic na yan. Parang wala ng pera na nawawala. Wow! Number 4, build your emergency funds. First, 3 to 6 months goal. Priority, number 1, emergency fund. Hindi para sa luho, para sa sakit, job loss, o biglaang repair. Target yan, 3 to 6 months ng basic expenses. Start small, 5,000 to 10,000 muna. Ilagay sa high interest savings, Maya, GoTime para lumago. Kapag may emergency, di ka na maglo-loan sa 5 to 6% na interest. Peace of mind yan, mga best. Number 5, cut hidden expenses. The 100 pesos ulam challenge and more. Mga sneaky leaks, coffee shop, 150 pesos a day. That's 4,500 pesos a month. Grab every weekend, subscription. Try yung 100 pesos a day ulam strategy ng maraming nanay. Cook at home, market shopping, meal prep. Bumili ng gulay, fruits sa palengke.
hindi supermarket. Switch to home brewed coffee. Save 1,500 to 2,000 pesos a month. Bonus natin mga kaibigan, use QRPH for discounts, GCash deals, Shopee, Lazada, vouchers, small changes, big savings. Wag isang savings lang, gumamit ng buckets, Maya personal goals or GoTime multiple accounts. Halimbawa, bucket 1, emergency, high interest. Bucket 2, travel vacation. Bucket 3, new gadget education. Bucket 4, down payment for house and car. Nakikita mo yung progress, motivating, para kang naglalaro ng game, level up savings mo. Number 7, increase income streams. Yan po no? Yan po talaga ang problema natin no? Side hustles for Pinoys. Saving alone hindi enough. Add income. Katulad po ng ginagawa natin dito sa YouTube. Kaya suportahan nyo po. Mag-support po tayo sa isa't isa. Ideas sa 2026, online freelancing, Upwork para sa writers, VA, food delivery, rider weekends, sulit online selling pre-love, clothes sa carousel, tutoring, content creation. Pwede rin pala yun yung pag-deliver. Okay yun food delivery during weekend. Masubukan ko nga yun. Tutoring, content creation. Yan, content creation, ito po yun. No, tutoring, pwede rin po tayo mag-tutor Kahit 5,000 to 10,000 extra month, malaking bag boost yan sa savings natin mga kaibigan. Okay, avoid debt traps. Utang wisely credit card. Use only if may 0% installment at kaya bayaran. Avoid now, buy now, pay later kung hindi essential. Pay high interest debts first. Credit card, personal loans, snowball method. Smallest debt muna para ma-motivate. Number 9 po tayo, 9. Invest small and consistent. Pag may emergency, start with 1,000. Pag may emergency fund na, start investing. Mutual funds, UITF, stocks via apps, Call Financial, Investa, or GCash, or G-Invest, so GCash, or Pag-ibig MP2. Start with 500, 1,000. Diba? Meron nga po tayong kino-coach na teacher, no? Talagang mahal po natin yan sa buhay. Pero hanggang ngayon, wala pa po, no? Sa 3 years ago, 2 years ago, sinabihan na natin, mag-MP2 ka na, no? Wala, kahit isa, kahit ni piso, walang pinasok sa MP2. Grabe. Dapat po talaga, pag sinabihan ka na ganon, hindi naman kumikita sa iyo yung tao na yun, i-ano mo na, di ba? Mag-invest ka na. MP2, mga kababayan, yan, stocks, mutual funds, UITF, invest only what you can afford to lose. Kunwari, yung 1,000 na yun, hayaan mo na yan, kaya ko nang ilose yan. O ba? Something like that. Pero, magko-compound interest is magic. In 10 to 20 years, malaki na yan mga kaibigan. Pero, syempre, invest ka rin ng invest hanggang Diba? Number 10, review and celebrate wins. Monthly, wow, every end of the month, review budget, adjust, celebrate, kahit small win. Nakapag-ipon ako ng 5,000 this month, treat yourself wisely, not splurge. Mga kaibigan, saving isn't about being cheap. It's about being smart para sa future mo at ng pamilya mo. Start today, even small, 1 peso at a time. Papunta ka na sa financial freedom. Comment down below. Ano yung first savings goal mo ngayong 2026? Share mo naman. Like, subscribe, hit bell para more tips. Salamat sa panonood. Ikaw na ang susunod na financially free Pinoy. God bless. See you sa next video. Mabuhay po kayong lahat.